ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Namatay tayo dahil si Jesus Christ na namatay, si Jesus Christ na walang nabuhay din tayo. Yan po yung kapangyarihan natin sa kasalanan. Hindi mo mapaglalaban ng kasalanan kung ito ay lalabanan mo lang sa pagtitiis mo sa sarili mong kusa o sa sarili mong kapangyarihan. Hindi. Ang kasalanan ay makapangyarihan yan lalo na kung ang laman lamang, kung ang iyong sarili lakas lamang, ang iyong ilalaban sa kasalanan, hindi ka po mananalo. Okay? So, sabi po niya rito, ibilang lang natin. So, ibibilang natin yung natapos na. Meron na tayong tagumpay sa kasalanan. Ang gagawin natin ngayon, ibibilang na lang natin. Ibilang natin tayo mga patay sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Okay? Tapos po, huwag kang maghari ang kasalanan sa inyong katawan na may kamatayan. Itong katawan natin ito, pwede natin hindi pagharihan ang kasalanan. Hindi siya naghahari, ibig sabihin, hindi na siya ang namumulo. Nagkakasala pa tayo sa ating kasalanan, nakakakita pa tayo ng kasalanan, nakakapagsalita pa tayo ng kasalanan, nakagawa pa tayo ng kasalanan, pero hindi na tayo paghaharihan. Pagkakas natin naghahari, wala tayong magawa Okay, ngayon pagka gusto ng Diyos, yun ang gusto natin. Meron na tayong kapangyarihan ngayon. Okay, meron tayo kapangyarihan laban sa kasalanan. Ngayon, ang layunin niyan, huwag na natin pagkarihan ng kasalanan sa ating buhay. Ang layunin, upang makasunod tayo upang hindi natin magawa, hindi tayo magsusunod sa kanyang pita. Bagkus makasunod tayo sa Diyos. Kasi ang pita po, yan, emotion yan May pita, merong laman, nahihirapan po tayo dyan na pigilan ng ating sarili. Pero gusto ng Panginoon, tayo po ay sa Diyos na. Okay? Dalawa lang naman yan Makikita natin sa verse 13 siya. Pakitaas ng konti. 13 and 14. Dalawa lang naman po ating paglilingkuran. Pag pinaglilingkuran natin ng kasalanan, hindi natin pinaglilingkuran ng Diyos. Pag pinaglilingkuran natin ng katwiran ng Diyos, hindi natin paglilingkuran ng kasalanan. Pipili lang tayo. Kaya ito yung ginagawa natin ngayon bilang kaya pinag-aaralan natin ito, unti-unti, pagka naunawaan po natin yan, pinag-uusapan natin yan, naunawaan natin, ma-experience na natin yan. Kasi maraming mga tao, walang magawa sa kasalanan. Halimbawa yun, mga bisyo, kasalanan yan. Bawa, sabihin natin pambabae. Parang hindi nila mapigilan ang sarili nila kasi yung kasalanan kaya pambabae, naging bahagi na ng buhay nila. O ano bang klaseng kasalanan? Di mo ba napaka-saya o malaya ka sa kasalanan? Hindi ka pinag-aharian ng kasalanan. Bagkus, ikaw ngayon ay mayroong pwersa laban sa kasalanan. Okay? Verse 13, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan. Meron na tayo ngayong kapangyarihan na huwag ihandog. Kasi dati, kahit na ayaw mo, pero pagka tumawag na yung kasalanan, kasi alipin ka ng kasalanan, wala kang magawa. Pero ngayon, dahil sa kamatayan ni Jesus Christ, dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang kamatayan, naging kamatayan din natin, yung kanyang muling pagkabuhay na rin natin, tapos meron tayo ng Espiritu sa puso natin, pwede na tayong tumanggi sa kasalanan. So, kahit ugaliin na po natin yan yung tumatanggi sa kasalanan. Kasi ang kasalanan, meron po merong sarap yan May sarap. Kaso ang sarap po niya, pasamantala, at ikakasira mo. Hindi mo siya magsisisi ka, pagsisiyan mo. Hindi siya worth it, nila. Hindi siya sulit. Okay? Pero, pagka tayo po ay tumatanggi sa kasalanan unti-unti, yung ating disposition, yung ating decision making, yung ating will,
ay lumalakas. Tumatanggi na tayo sa kasalanan. Kaya nga sabi nito, huwag din naman ninyong yan doon ang inyong mga sangkap sa kasalanan. Huwag natin ipaggamit ang mga sangkap natin. Kasi pag gagamitin ng Panginoon yung mga, meron po tayong gamit niya sa kusina. Ngayon, si Sister Jane nagluluto. Meron siya dyan na mawali. Merong walang mga sangkap dyan. Sandok. Pero bawa, pinahiram mo. Hiniram. Tapos ikaw magluluto ka ngayon, wala kang magamit. Okay, pagka ang ating mga sangkap ay ginagamit ng kasalanan, hindi tayo magagamit ng Diyos na siyang may-ari sa atin. So, kailangan yung mga sangkap natin, ito ay nag-aantay lamang na gamitin ng Diyos. Pagka hindi ginagamit, di ba yung mga sandok hindi ginagamit, andun lang sa kabit, nalinis, nakasabit sila. Pero pag gagamitin na ng may-ari, tayo kukunin niya yung sandok, gagamitin niya. Ganun din po tayo. Tayo kasi meron tayo, itong mga kasangkapan natin ito, yung mata natin, yung bibig natin, yung tenga natin, itong kamay natin, yung mga paa natin, ito yung sangkap ng Diyos na eh. Mga kasangkapan niya para sa kanyang kapurihan. So, ano man ginagawa natin, huwag sa kasalanan, magluluto ka, magluluto para sa Diyos. Magtatahin ka ng mga halaman para sa Diyos. Gagawa ka sa mga trabaho mo, sa business mo para sa Diyos lahat yan. Huwag sa kasalanan. Kasi po, ginagamit tayo ng Panginoon eh. Pagka ginagamit tayo ng Panginoon, hindi na tayo magagamit ng kasalanan. Huwag na sa kasalanan. Huwag natin ipagamit sa kasalanan natin mga sangkap. Ipagamit natin yan sa Diyos. Sabi rito, sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan. Kasi po kalikuan yan eh. Kundi, ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nakabuhay sa mga patay. Kasi po dumalang tayo sa kamatayan. Naiproseso na tayo. Yung kamatayan ni Jesus Christ, naging kamatayan natin, yung kanyang muling pagkabuhay natin, ngayon buhay na tayo po ngayon ay nagagamit ng Diyos unti-unti. Pero nililinis pa niya tayo. Minumod pa niya tayo ng konti-konti ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Meron pa siyang mga kinakalas-kalas, kinakandal sa atin. Unti-unti po yan. Hanggang sa maging pure tayo sa harapan ng Panginoon. Pero ligtas na tayo, no? Ligtas na tayo. Once na tinanggap mo si Jesus Christ, ligtas ka na, pero patuloy ka lang niyang nililinis. Patuloy ka niyang minomold. Patuloy ka niyang minomold. Okay? Inaayos ka niya, inuulma ka niya, paunti-unti, inuulma ka para maging karapat-dapat ka kanyang kasangkapan sa kanya. Siyempre, it will take time. Huwag po kayo magmadali. Hayaan niyo ang Diyos at kumilos sa inyo. Aminin na lang ninyo, Panginoon, parang hirap po ako sa kasalanan ito. Hindi ba ba? Yung pagsisungaling, pagkalaw magdalihan niya, kaya yung nagmumura ka pa, aminin mo lang sa Diyos, Panginoon, hindi ko po kaya. Hindi ko kaya pigilan ang aking sarili, tulungan mo. Aminin mo sa Panginoon. The more na, kasi pagka ginagamit mo yung willpower mo, mula ngayon, pagsisikapan ko, pagbubutihan ko na, tapos mamaya-maya, failure ka. Mamaya-maya, bumabagsak ako. Ang maganda niya, Panginoon, sa aking sarili ko, hindi ko kaya. Sa mga tapos dumagay sa akin, hindi ko kaya tumanggi, tulungan niyo ako. Okay, ganoon po yung attitude natin. Para sa ganoon, ay naiahandog natin yung ating buhay sa Panginoon. Sapagat, natulad sa namamatay na, okay naman, tulad sa nakabuhay, sa mga patay, tayo nakabuhay na, meron tayong resurrection. Meron tayong ulit pagkabuhay. Ang ating buhay po ngayon ay ang gustong gamitin lang ng Panginoon yung resurrection life. Hindi gagamitin ng Panginoon yung ating old life. Opo. Ang gagamitin ng Diyos ay ang ating new life. Yung Zoe life. Ang ating old life, hindi niya ginamit siya. Pinatay niya yan sa verse 6. Okay? Siya, ulitin natin verse 6. Pinapaulit-ulit ko po sa ito para mag-sink in sa ating kaisipan. Sabi niya rito, nalalaman natin ang ating datiyang pagkatao ay kalakit niyang
ipaako sa krus. So hindi niya po gagamitin yan, hindi niya aayusin yan, hindi niya re-repair. Pinako niya yan. Okay? Pinako po niya yan. So yung dati mong ikaw, yung dati mong pagkatao, nung wala kang Kristo sa puso, pinatay na niya yan. Nakalaki kay Jesus sa krus, kalaki ni Jesus Christ. Pero ang didiyan pa yan. Kailangan, maunawakan mong patay na yan. Pangalawa, ayaw ng Diyos yan, kaya nga niya pinatay. Pangatlo, ay, yung katawan mo yan, ayaw din niya sa Diyos. Yung dati mong pagkatao, ayaw sa Diyos niyan. Ayaw niya sa bagay ng spiritual. Hindi niya naunawaan yung mga bagay ng mga Diyos. Okay? Kaya nga pinatay ng Panginoon niya. Kailangan unawain mo patay na pala ito. Ito parang dati kong gene, ito dating lahi ni Adan kay gene, patay na ito. Pero ginagawa ko dati, pag hindi ka sumusunod sa Panginoon, yung pinipilit ko siya mabuhay. Yung kanyang mga kaugalian, yung kanyang mga nakasanayan, yan pa rin ang pattern ng buhay mo. Hindi mo alam, patay ka na pala dyan. Okay? At huwag na dyan, para hindi ka maalipin ng kasalanan. Okay, siya, verse 4 muna. Anong sabi nito sa verse 4, makalakad tayo sa panibagong buhay. Meron po tayo sa bagong buhay. Okay? Medyo, ano po ito kasi medyo mahirap manawain ng konti. Pero, pagtsagaan natin. Kaya naman inaaral ko pa rin yan eh. Ang tanong po kasi, sa ating dating pagkatao, alam natin, sanay tayo. Ang buhay mo, alam mo yan, bawa, saan ka kumukuha ang lakas? Sa tayong talino. Okay? Sa iyong sariling diskarte, alam mo yan, kilala mo sa sarili mo eh. Connection, ituwala ka sa sarili mo, kilala natin yan. Yan ay lahat actually. Pero, hindi natin alam yung bagong buhay. Hindi natin alam yung bagong buhay eh. Hindi po natin alam yung pagiging spiritual. Kasi hindi pa tayo naging spiritual. Okay? Tandaan niyo po yan. Huwag tayong mag-assume. Kahit ako on the process pa rin. Sige nga, hindi ko i-illustrate ko sa iyo. Amoy yung ka. Dahil dalawa. Spirit lang at saka soul, no? Spirit at saka yung flesh. Halimbawa, amoy yung ka na. 12 years old na si Amboy. Halimbawa, si Amboy at ako, isa lang tao kami. Huwag muna natin pasin yung katawan. Kami na muna. Ako yung kaluluwa. Ang edad ko ay 53 years old. So naligtas ako last 12 years lang. 12 years lang ako naligtas. So, sino yung nauna? Yung aking kaluluwa, di ba? So ako, pamilyar ako sa buhay ko yung dati. Kasi dito ako for 53 years eh. Yung diskarte ng buhay ko sa mundong ito, sa lahi ng tatay ko, diskarte namin, yun ako, yun ang aking personality. Ngayon, nagkaroon ng buhay na bagong buhay. Nabuhay yung espiritu ko. Kaso ang espiritu ko, 12 years old pa lang. Sino mas malakas ngayon? Yung 53 o yung 12 years old? Sino yung mas madiskarte at ibig sabihin, mas marami ng alam sa mundong ito? Yung 53 o yung 12 years old? Siyempre yung 53, di ba? Kaya nga, as a person, lalo na yung mababang Kristiyano, hindi pa natin alam talaga what does it mean to become spiritual? What is spirituality? Tama? Hindi natin alam. Yan ay inaaral natin. Ano yung pagiging spiritual nyo? Ang alam natin yung natural, yung normal. Natural. Buhay ka sa diskarte mo, gamitin mo yung intellect mo, intelligence mo, gamitin mo yung pagkipagkapwa mo. Yan ang ating buhay eh. Natural. Kahit hindi masama, pero natural. Hindi ka, hindi ang gagamitin ng Panginoon. So ako, kung 53 years old na ako, ang Diyos ay concerned lang dito sa bagong buhay ko. Amen? Kaya nga, para makapaglingkod kayo sa panibagong buhay, dito siya concerned. Yung aking dating pagkatao, kahit na 53 years old na yan, pinatay na niya yan eh. Kinundaman niya yan. It doesn't care. It doesn't like it. Ayaw niya ito. Hindi niya gusto ito. Mabaho ito. Marumi ito. Pero ito yung pinagmamalaki ko. Kahit na ito ay walang hindi masama, kahit na hindi ito masamang klaseng laman,
Pero diskarte ng tao ito, nagtitiwala sa tao ito, ayaw ng Diyos ito. Pero ito si Espiritu, ito yung bagong tao, ito talaga yung gusto ng Diyos na lumago. Kaso, kahit napatay na ako, kaso andito pa rin ako. Ang gagawin ngayon, yung pinag-aaralan natin, ang purpose ng Panginoon, unti-unti ma-separate ang Espiritu. Amen? Dati parang mo siya dahil bata pa lang siya, suppress ko siya. Control ko siya. Pagka may emosyon na ako, dahil na ako, wala na magawa ang emosyon, ang aking Espiritu. Kaya gusto ng Panginoon, lumakas ang Espiritu unti-unti, mag-separate kami unti-unti. Ayun ang verse Hebreo 4:12, unti-unti mag-separate ako, tapos unti-unti lumakas ito, unti-unti humina ito. Wala nang use ito sa Diyos, hindi ko na inaasahan ito, ito na yung nagiging dominant, ito na yung kumokontrol. Pero ngayon, dahil bata pa siya, malakas ako kumokontrol. Ano ba yung aking old nature? Ito yung aking emotion. Ito yung aking intellect. Yung aking personality. Ito yung aking memory. Lahat dito. Pero ito yung Espiritu, ito yung pinipid ng Diyos sa mga salita niya, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, andito siya. And then, hindi naman niya yung aking emosyon, hindi niya tatanggalin eh. Yung kapangyarihan lang ng aking emosyon. Pero itong Espiritu ang palalakasin niya, hindi unti-unti, lilit ako, ihina ako, ito naman lalakas. And then, kahit yung aking soul ngayon, yung soul ko magagamit na ng Diyos, pero ang pinanggagalingan ng mga information at power galing sa Espiritu na. Now, nagigets mo ba? O parang I'm just speaking without sense. Okay ba? I'm just speaking like a dog. Sabi ka, tumigil ka na, hindi mo naman. Okay? So, kaya na ako gumamit ako ng illustration. Kasi, ano po kasi, thank you very much. Kasi po, hindi natin nakikita yan, pero yan ang pwersa ng buhay natin. Amen? Kailangan pumulungan natin. Again, unti-unti, ang pagkaunawa, unti-unti rin. Kayo po ba, pagka sinabing paano kayo natutong lumoy? Inupo kayo sa classroom at nagbasa kayo ng libro. Hindi, di ba? Natuto kayo lumoy dahil inagis kayo sa ilog. Ganyan po kami tinuturo sa bahay nun eh. Tinuturo kami lumoy, kaagis ka sa tubig. Okay, ngayon yung may mga scientific pa, may mga lectures, may mga YouTube, may mga video. Pero kung wala yan, kaagis ka lang sa tubig, matututo ka. So, ang pag-nag-usap natin, naputol yung aking pointer. Dalawa na ako nito, si Basti o kaya si Eddie. Basti, sino nakaputol nito? Putol. Sino? Basti, si Eddie? Okay, so, sabi sa verse 6, nalalaman natin, isa na sa konti, ng ating datihang pagkatao. Ito po si datihang pagkatao. Ito eh. This is you. This is your personality. Siya, kasamote. Siya. Hindi ka. Datihang pagkatao ay kalakit niyang napakusapos. Ibig sabihin, namatay na yan. So, kung namatay na yan, at pininiwala namin ganyan yan, ay huwag na natin sa kanya. Pero po sa inyo, bakit siya pinatay sa cross? Dahil ayaw niya ng Panginoon dyan. Kinonde mo yan. Amen? So, ang laman po kasi yung tao, yung laman, o yung self, ang mga ugali niyan, makasarili. Okay? Emotional, oversensitive. Tapos, gusto niya gawin niya ang kanyang kapangyarihan lang. Pero yung Espiritu, dependent sa Diyos. Yung new you, yung bagong ikaw, umaasa ka sa Panginoon. Okay? Kaya nga pinatay niya yan kasi nga ayaw niya magtiwala sa Panginoon. Upang ang katawang salamin niya magiba, nang sa ngayon, huwag na tayo maalipin pa ng kasalanan. Verse 14 siya. Okay, verse 14.
13 to 14. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na asangkapan ng kalikuan, kundi handog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nakabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan sa katwiran sa Diyos. So, yung pinatay ng Panginoon, yung life, yung pwersa. Okay, yung pwersa, hindi naman pinatay ng Diyos ang aking katawan para mawala na. Hindi pinatay ng Diyos ang aking kaluluwa para wala na. Ang pinatay ng Diyos, ang pinako ng Diyos, yung pwersa. Yung life, yung showcase life, at pinatay niya ng bagong life, buhay ni Jesus Christ. Therefore, ang dapat talaga, ang normal, ito po normal, no? Normal sa Kristiyano. Itong mga sangkap ko, yung aking kamay, yung aking mata, ay ginagamit ko lang yan para sa Panginoon. Hindi na doon sa dati. Kasi nga pa kailangan ko yan. Amen? Gagamitin ka pa ng Panginoon, yung intellect mo pa rin, yung brain mo, yung emotion mo, papalitan ng Panginoon yan. Ang magiging emotion mo yun ay yung fruit of the Spirit, yung love, yung peace, patience. Dati, balisa ka. Dati, parang aligaga. Pero ngayon, ito yung mga pagkakaiba. Ang spiritual na tao, kalmado lang. Relax. Kahit na maraming problema. Spiritual yan. Kasi yung spiritual po, ano yun steady. Okay, matatag. Ang spiritual, hindi umas sa sarili, umas sa Diyos. Ang tapunan ay emotional. Minsan intellectual. Pagka emotional ka, hindi ka spiritual. Pagka intellectual ka, hindi ka rin spiritual. Pero ang spiritual, yan may intellect. Okay? Kaso nga lang, hindi siya umasa sa kanyang intelligence. Ginagamit niya ang kanyang intellect, ginagamit niya ang kanyang cognitive, ginagamit niya ang kanyang brain, pero ito ang pinapagamit niya sa spirito. Discard ang spirito. Amen po ba? Yan po. So, kalmado. Hindi siya agitated, hindi siya worried, hindi siya confused. So, ang inaasahan natin dito, ang gusto ng Panginoon, Amboy, balik ka rito. Bawa na si Amboy, ito yung bagong gene, kasi 12 years old, ako yung old gene. Eh kaso, dahil old, mas malakas pa rin aking old, talagang surprise ko siya. Siyang espiritu kasi hindi siya makapag-control. So, ang kumukontrol pa rin yung aking emosyon, yung aking mga desire. Ngayon, ang purpose ng Panginoon, unti-unti, sineseparate niya ako dito. Sineseparate niya yung aking old. Okay? Sineseparate niya. Ang ganito, magkakapuhan siya, makahinga. Makahinga siya. Tapos ito ay lumago yung espiritu nito. Tapos yun, siya nang gagamit sa akin. Dati akong gumagamit sa kanya. Amen? Eventually, yung mga faculties ng aking emosyon, ng aking brain, siya nang gumagamit. Ang issuance ng order, ang nag-i-issue ng order, hindi na nanggagaling sa akin, nanggagaling na sa Espiritu. Tapos yung Espiritu ng tao, galing naman sa Holy Spirit, ang mga information. Okay? Tapos susunod na ako sa kanya. Hindi siya sumusunod sa akin. Pero pagkabago ka Kristiyano, whether you like it or not, kakanal ka pa rin. Bakit? Bata ka eh. Amen? Bata ka Kristiyano ka, pero yung dati mo pagkatao, talagang tandaan tayo na eh. Amen? So, aminin natin, talagang baby, kaya nga sa mayroong baby Christian. Kahit na matanda ng tao, pero baby Christian, kasi bago pa na siya, naging Christian. Pero pagka ginagamit ng Panginoon, Pastor, ano po yung kanya pinag-separate? Ano yung pinagpapalakas niya rito? At ano pinagpapahina niya sa aking soul life? Salita ng Diyos at saka yung kapagsalita. Kaya mga kapagsubukan, later on, ma-appreciate natin yan. Siyempre, araw sinusubok ka, binibreak ito, pinapahirapan ito, hindi mo ma-appreciate yan. Pero mamaya makita mo, pinapalaya pa na ng Panginoon.
ang iyong espiritu, pinapalakas niya. Tapos ito naman ay binibrate. Ang right word yan, binibrate niya ito. Binibrate niya ang iyong soul life, yung intellect mo, yung pag-asa dito. Tapos ito na yung mag-ahari. Ito naman kumukuha siya ng information sa Diyos. Kaya nga, pagka ganun ng tao, example lang, siya na, ikaw na ngayon, ito na yung laman, no? Ito na yung old, di ba? Ako na yung espiritu. After, say, 7 years, 5 years, 7 years, talagang dinisiplina ako ng Panginoon, tinuruan ako ng Panginoon, naging obedient ako, naging humble ako, submissive ako sa nasabi ng Panginoon, kasi hindi ko maunawaan. So, lalakas ako ngayon, aking espiritu lalakas. Tapos, yung aking kaluluwa ay nagiging control ko lang. Amen? Ngayon, nagiging pure. Kasi hindi na ako wala akong contamination ng old me. Yung old me, hindi na ako na-contaminate. Yung espiritu ko ay nagiging pure. Tapos lahat ng kinukuha kong power dahil sa Holy Spirit. Okay? Tapos ngayon, magagamit ko sa Diyos. Pati itong aking soul na yun, gagawin ng Panginoon. Yung aking kaisipan, gagawin ng Panginoon. Hindi lang ako, gagawin ng Panginoon. Yung diskarte ko, gagawin ng Panginoon. Kami mo ba? Tapos, ano yung lahat ng kapurihan? Sa Diyos. Pero kanina, dahil malakas yung tao, sarili niya, ano yung kapurihan? Sa kanya sarili. Diskarte niya yun. Hindi ba naman mix? Marami dito, mga mix pa tayo. Siguro ako, baka mix pa rin. Mix, yung isa na mix. Minsan, spiritual, parang hybrid. Minsan ay carnal. Kaya marami pastor din yan. Gusto nila na nag-aaral, pero sabi ba nila, ang kapurihan sa Diyos, pero actually gusto nila yan, purihin sila. Gusto nila lagi sila ang sentro. Pagka hindi sila na-notice, hindi sila na-appreciate, medyo nasasaktan sila. Nagagalit sila. Bakit? Kasi malakas yung kanila. Malakas pa yung kanilang sarili. Yung sarili pa lang nila ang lalaking hinahanap. Na-open agad kasi nga yung sarili. Ay di ang pinansin sa sarili. Pero yung spiritual, it doesn't care. Kung ano yung gagawin sa kanyang soul life, ang importante lang yung pinapagawa ng Diyos sa mga Kristiyan. Kukunti po yung mga Kristiyan ganyan. Kukunti. Konti-konti. Konti-konti. Ngayon, kaya ang Panginoon hindi makakilos. Kaya example mo kanina, halimbawa, gusto magluto na si Sister Jane, tapos pumunta siya sa kusina. Asan yung mga masangkapan natin dito? Asan yung sandok? Ba't wala? Kasi nga pinagamit sa kapitbahay. So walang magawa si Jane, kaya marunong siya magluto, wala siya gamit. Alam ang niluluto niya yung pagkain sa kanyang kamay. Ang Holy Spirit hindi rin makakilos. Kasi mga kasangkapan naman ng Holy Spirit, ito rin yung bibig natin. Tama po ba? Ang kasangkapan din ng Holy Spirit, ang ating mga paa. Kaya nga sabi ng Bible, o kapalad ng mga paa, na nagdadala na mabuting balita. What if yung mga paa ay karnal? Hindi gagawin ng paa. At ayaw yung magpagamit ng karnal na paa. Kaya mga Kristiano, ayaw na sa spirituality kasi karnal sila. Pag ayaw mo sa spirituality, ayaw mo umasa sa Panginoon dahil ikaw ay karnal. Ang dominante sa iyo ay yung mundo. Pero sa mundo naman, very aggressive ka, very available ka. Pero sa Diyos, hindi ka available. Yun po ang kinakalapot ng Panginoon. Wala siyang mga gamit na kasangkapan. Ginagawa gamit ng kasangkapan, ay talaga. Di ba nakakalapot yun? Binili tayo ng Diyos sa kanyang mga banal na dugo, pero hindi tayo magamit-gamit ng Panginoon kasi pinapagamit natin ang ating sarili sa kalaban. Yun po yung nakakalapot. Pinapagamit natin ang ating sarili sa kalaban. Kaya mga kapatid, ang ating tinuturo ay importante maging spiritual tayo. Mamaya, sa aking preaching, ano ba yung value ng pagiging spiritual? Bakit tayo maging spiritual? Bakit? Hindi ba tayo sa semi-spiritual, semi-carnal? Hindi po eh.
Kaya kung sa tali ang kamay ng banal na Espiritu, tali ang kamay ng mga Panginoon kahit na makapangyarihan sa lahat, wala siyang magamit. Dahil ang mga kasangkapan na dapat niyang gamitin ay hindi karapat-dapat. O kaya ginagamit ng iba. So gusto ko ng purity. Purity of spirit, hindi siya magamit ng kanyang soul, bagkus siya gumagamit doon sa kanyang soul. Again, kahit nandiyan siya makapangyarihan, gagamit pa rin naman siya ng tao. Gagamit pa rin siya ng bibig ng tao para sa pangangakal. Gagamit pa rin siya ng isip ng tao. Gagamit pa rin siya ng paan ng tao, faculties ang tawag niya. Kaya kailangan, naghahanap ang Diyos ng spiritual na tao. I just pray na makasukong ng Panginoon sa DBC ng genuine spiritual. Kasi po maraming mga nagkukunwaring spiritual. Hindi lahat na nagbabasa ng Bible, hindi lahat na tumatayo sa pagkukunwari spiritual. Hindi kaya mo ikaw ay maraming pinag-aralan sa Bible School at umating spiritual ka na. On the contrary, the more na natututo ka, baka nagiging confident ka sa sarili. Amen? Konti-konti lang po ang nagagamit ng Diyos. Ang panalangin ko, personal ko, para pamilya ko, sa DBC, ay maging magamit tayo ng Panginoon Diyos. At yun ang the best. Yun ang the best. Kasi po, meron pong eternal value. Kahit na ano pang ma-achieve mo rito, kahit na makuha mo pa lahat ng gusto mo sa naman, hanggang dito lang yan. Walang eternal value. Hanggang dito lang yan. Fleeting. Para mga bubbles lang yan. Pero pagkakait na, maliit na tao pala, alam mo, wala ka mang talaga. Pero sa biyaya ng Panginoon, dinagak mo kanyang anak, tapos sinupo mo, uwan mo sa kanya, kahit na maliit ka lang. Kahit na konti na lang ang panahon mo, ginagamit mo sa Diyos. Kukulay ka pa yan sa eternity. Magkakaroon mo yan correct sa eternity. Kaya na, bumalik ka lang. Kaya na wala kang pinag-aralan. Kaya na matanda ka pa. Kaya na wala kang pera. Kaya na hindi ka sikat. Actually, naman gusto ng Panginoon. Yung wala nang masa sa kanyang sarili. Pero aasa sa Panginoon. Nananalangin yan eh. Pero wala akong mapuntahan. Wala na akong malapitan. Kaya na lang ako. Yung gusto ng Panginoon. So, pero ipaprocess na pa rin ng Panginoon. Ipaprocess niya. Hanggang sa mawala na yung mga impurities. Gusto ng Panginoon sa pure na pure. Ang pinagpupuno ng Panginoon sa atin ay ang mga pagsubok at salita ng Diyos. Tapos, if yun nun, purify ka. Ang mahalaga lang sa iyo, kung ano yung mahalaga sa Diyos. Ang kalooban mo ay ang kalooban ng Diyos. Gagamitin mo pa rin yung will mo, no? Hindi ka parang robot. Hindi ka magiging robot. Ikaw pa rin yun. Pero ikaw ngayon ay bagong, yung pagiging bagong nilalang mo ay nagiging pure. Pero huwag nyo isipin, Pastor, baka hindi pa ako ligtas na hindi ako nagiging spiritual. Hindi po. Magmula nung point 1, diba yung point 1, bawa, dito no? Dito yung point 1, starting point. Tapos dito yung dulo. Dito yung dulo, dito sabihin natin yan ang kamakayan mo, kaya yung point at pangalawang buhay. Magmula nang tagal mo si Jesus Christ dito, nasabi ng Panginoon, you are justified. Complete ka na ni Jesus Christ. Amen? Ang starting point mo, sa paligid ng Diyos, yun na rin ang end point mo. Finish line mo na yan. Amen? Nagigis mo ba? Hindi mo siya nakakaran ang iyong salvation para mag-finish. No. Ang pagkat nung tumagal kay Jesus Christ, yun ano? Kompleto ka sa Panginoon. Marami nagtuturo, tumagal ka sa Panginoon, hindi pa yan, hindi pa final yan. So kailangan, you have to work it out. You have to work it out hanggang sa magiging kompleto ka. No. Dito kompleto ka na. Tumanggap ka na kay Jesus Christ. At tinatawag kay Jesus Christ, kompleto Christ siya. Hindi ka tumanggap kay Jesus Christ na 50% na Christ. At tinatawag mo yung 100% na Jesus Christ. Yan, pagkakaroon si Jesus Christ, 100% yan. Pastor, kung 100% na pupapala yan, edi
ayos na ako. Yes, ayos na sa harapan ng Diyos. Pero dahil buhay ka pa, okay, yung maturity as Christian, maturity po, no? Yung maturity as Christian ay pinaprocess na ng Panginoon. Kailangan ng cooperation. Kailangan ng malakad ka. Ito yung sasabot kung maging pure ka. Hanggang sa maging pure ka, and then maging spiritual ka, along the way na gagamit ka ng Diyos. Amen? Pero kung hindi ka mag-pure, hindi ka spiritual, pero karnal ng Christian, kaya nga may karnal ng Christian eh. Ibig sabihin na karnal ng Christian, Christian pa rin yan, pero karnal. Tanong, saan pupunta yung karnal ng Christian pag namatay? Sa langit o sa impyerno? Sa langit, karnal lang siya. Amen? Karnal ng Christian, ibig sabihin, hindi lumaki yung kanyang spirito, nanatiling malaki kanyang soul life. Pero gusto ng Panginoon, dito pa lang, kompleto na tayo, yes, praise God, pero ang gusto ng Panginoon, mag-process tayo sa Kanya. Along the way, hindi dapat maligtas, ligtas na tayo eh, hindi natin kalabos sa kaligtasan. Along the way, ay nagiging pure tayo, along the way, para magagamit na tayo. Amen? Naalala niyo po ba yung aking apat na baso rito? Apat ba yun? Tatlo. Basong made of gold, basong made of silver, basong made of wood, at saka basong made of clay. Alin ang gagamitin ng Panginoon dyan? Alam na ninyo, ha? Ate, ginto. Pero lahat po ba yung baso? Lahat po ba yung pag-aari ko? Yes, pag-aari ko yan eh. Baso ko lahat yan, pero hindi ko lang nagagamit kasi hindi siya pure. Amen mo ba? Akin lahat yan, binili ko yan eh. Bumili ako ng kahoy, bumili ako ng clay, bumili ako ng wood, bumili ako ng silver, gold, akin lahat yan. Hindi ko lang nagagamit kasi hindi malinis. Amen mo ba? Ibig sabihin, possession ko lahat yan. Possession tayo lahat ng Panginoon pag pinunod natin siya. Pero, hinto ka, hindi ka nagagamit ng Diyos. What a waste, di ba? Waste of time. Mag-aantay ka lang sa langit. At pagdating pa sa langit, wala ka pang reward. Kasi ang salvation po kasi hindi siya reward eh. Ang salvation ay gift. Free gift, grace ang salvation eh. Pero yung pagkagamit sa iyo, reward yan. Meron reward ito eh. Yan yung mga nagpagamit sa Panginoon, dito simula sa starting point, muna, hanggang sa simula, medyo karnal ka pa, bago ka pa, 1 year, 2 years, bago ka pa, nanatili ka lang sa Panginoon. Abide, nanatili ka lang sa Panginoon Jesus. Tapos, hayaan mo siyang i-mold ka. Pagka may inalis siya sa iyo, meron siyang purpose. Na may inalis siya sa iyo, may purpose sa Diyos. Huwag na magiging bitter, pasalamat. Minsan hindi mo naman, yes, masasaktan ka. Hindi mo na unawaan, pero alamin mo, sabihin ko na po sa inyo, no? Ano ba na nangyayari sa iyong buhay ngayon? Basta nangyayari sa buhay mo yan, that's the hands of God. Kamay ng Panginoon. Amen? Inalaw niya eh. Kahit na pinagamit mo yan kay Satanas, inalaw ka niya eh. Inalaw yung Satan na sira yung buhay mo, parang na-deceive ka, na disgrasya ka, whatever na disgrasya sa buhay mo. Pag nainalaw ng Panginoon yan, andun din ang kami ng Panginoon. Meron siyang purpose. Minumod ka ng Panginoon. Minumod ka ng Diyos. Okay? So yun po yung sabihin ng napag-usapan natin ngayon. Gusto ng Panginoon maging spiritual tayo. Kaya ngayon, ang sabi rito, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapag-ahari sa inyo. So, andyan pa ng kasalanan pero hindi lang nag-ahari. Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Yun ang ibig sabihin ng grace. Ang ibig sabihin ng grace, si Jesus Christ namatay para sa atin, at the same time, si Jesus Christ ay namatay na kasama natin. Ang ibig sabihin ng grace, si Jesus Christ ay muling nabuhay para sa atin, at the same time, si Jesus Christ ay muling nabuhay na kasama tayo. Amen mo ba? Victory over sin, and then freedom to serve God. Meron tayong kalayaan sa kasalanan, at meron tayong kalayaan ng paglingkuran ng Diyos, lumago. Nasa journey tayo ngayon. Ang kahit ako, nasa journey pa rin po ako. Marami pa rin tinatala sa Panginoon sa akin. Nasa journey lahat tayo. Ngayon, nag-iiba-iba lang doon sa iyong attitude. Willing ka ba? Mahalaga ba sa iyo ang mga mahalaga sa Diyos?
mahalaga ba sa iyo ang magamit na ng Panginoon? Yun po yung nagkakaiba. Okay, manalangin tayo. By the way, baka ba gustong question o may magiging pabigat sa isip nyo, baka gusto nyo magtanong. Sunday school po tayo. Huwag kayong dalawang isip nyo din. Magtatanong o mag-clarify sa mga nag-usapan. Okay? Dahil kung lahat, bigay mo magtanong. Para walang misunderstanding na maklarify natin. Okay? Kaya ang sarap po yung nagsisiris tayo. Ang susunod, verse 15 na tayo. Actually, verse 15, gano'n pa rin. Yung pagiging pag-ahandog natin sa ating sarili sa Diyos. Yung mga instrument. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa kapangyarihan ng Espiritu sa aming buhay. Panginoon, maraming mga bagay na ginagawa kayo sa amin. Hindi po namin naunawaan. Wala kaming sapat na sagot. Panginoon Diyos, pero isa lang ang aming alam. Tapat kayo. Alam niyo ang lahat. Mahal niyo kami. At meron kayong magandang plan sa buhay namin. At the best ang gusto niyo mangyari sa amin. Yun ang po ang alam namin. Maraming mga questions. Pero Panginoon, to question you, para tanongin namin o shake namin ang inyong authority. Sino kami? Diyos kayo. Na Panginoon Diyos, sapat na po sa amin kung ano yung mga ginagawa namin. Whether naunawaan namin man o hindi, bakit yung ginagawa ang mga ginagawa niyo sa amin? Hindi na po mahalaga yun. Mahalaga Panginoon Diyos. Kayo ay gumagawa sa aming buhay. Active kayo sa aming buhay. Na Panginoon Diyos, we just submit at humingi lang kami, Panginoon Diyos, ng pangunawa, understanding, revelation, pagpahayag, ipahayag niyo, pakilala niyo, Panginoon Diyos, ang inyong sarili, pakilala niyo ang inyong anak sa mga buhay, sa mga circumstances namin, sa mga nangyayari sa aming paligid, kung ano itong meaning nito sa aming buhay. Panginoon, pakilala niyo po ang aming iglesia. Ang iglesia niyo ito, Panginoon Diyos. Tulad ng Universal Church, ito yung local church. Sa inyo po ito. Binayaran ito sa dugo ni Yesu Cristo. At sa dugo ni Yesu Cristo, Panginoon Diyos, magtatagumpay ito sa kasalanan. Panginoon, nagsusugo kami ng aming mga sarili, mga buhay namin. At the cross of Jesus, sa krus ng Kalbaryo, iniiwan namin na doon, Panginoon Diyos, ang lahat-lahat naming sarili. Yabang, wala sa sarili, pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa libutan, habot sa sarili, awa sa sarili, pagtitiwala sa sarili, makasariling katwiran, lahat-lahat, Panginoon Diyos, ng sarili namin ay iniwan na namin sa cross. Alam sa ganun, Panginoon Diyos, may release. Lumaya ng aming Espiritu ang tunay na buhay na binigay niyo sa amin. Panginoon Diyos, ang pita ng laman na nasa sa amin, iniiwanan lang namin, Panginoon, sa cross ni Jesus Christ, sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, ang kanyang karunungan, ang kanyang mga inaasahan, ang kanyang kapangyarihan, pati ang kanyang kagandahan, gloria at laman. Ito, Panginoon Diyos, ay aming lahat iniiwan sa cross. Nasa ganun, Panginoon Diyos, ang aming buhay, individual, ay nasa church, at bilang sa iglesia, na maging pure na spiritual, maging pure sa biyaya, at magkaroon niyo po kami. Salamat, maraming niyo po kami. Disciple in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, praise God. Ngayon ay tawagin natin yung kung ano ay ating MC. MC natin na. At may MC si Amboy. Dadako naman po tayo sa ating praise worship na pangunahan po ng ating musiki. Tumayo po tayo naman.